Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ng the one and only G, the green girly cutie patuti iguana. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready na matulog. At welcome po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw ng Lunes. And syempre, Lunes na naman. At another week na naman. Pero I'm sure na Christmas vacation na po ito ng mga bata. And of course, it takes dalawang araw na lang, no? Kasi Merkulis po yung ating Pasko. So 2 days more to go. 2 days countdown bago tayo mag-celebrate ng kapanganakan ng ating Heso Kristo na binigay po sa atin ng ating may kapal para po tayo ay isalbar sa ating mga kasalanan. Ayun, maraming salamat Lord sa lahat po ng sa blessing na binigay mo sa amin. At yung nakaraan ng Pasko, naway bigyan mo kami Lord ng mas malakas na pangangatawan. At syempre, ma-enjoy namin ito kasama yung aming mga mahal sa buhay at sa mga kaibigan namin. So sa mga hindi po makapag-enjoy, kasama ka ng mga family, personally, physically, dito po sa YT World. Pwede nating celebrate po yan. Alright, so for now, magdi-discuss po tayo. Kasi Pasko at meron tayong mga kainan. Mag-explain lang naman ako ng konti mga masters at mga ka-G. Alright, so magdi-discuss po tayo about high blood sugar. Ang high blood pressure is different from high blood sugar mga masters. Kasi ang high blood pressure, BP yan. Ang pressure po yan ng ating pintig ng puso, yung paglabas at pagpasok ng dugo at ang pressure po niyan na ina-exert ng effort ng ating heart. Pero ang high blood sugar naman po ay it pertains naman po sa presensya ng asukal sa dugo natin. So ano pong tawag dyan? Hyperglycemia. Hyperglycemia refers to the high levels of sugar or glucose in the blood. It occurs when the blood does not produce or use enough insulin. So, makinig lang muna kayo. Huwag na muna kayo maglista-lista dyan. Basta importante po ay aware lang po kayo. Okay, so ang insulina po ay ginagawa, pinoproduce po yan ng pancreas natin para po ito ay isa sa mga importanteng material para po ay matulungan ma-convert ang mga asukal, ang mga sugar or mga glucose or mga patatamis para ma-convert yan into energy. 'Di ba? So malaking malaking explanation yan pero shortcut ko lang ha. Okay, so the symptoms or effects of hyperglycemia. Ano po mga simptomas at ang kanyang mga epekto? So number 1, ang pinakauna po is increased thirst. Lagi pong nauuhaw. Lagi pong nauuhaw. Sino ba sa inyo dyan ang laging nauuhaw? Okay, and then frequent urge to urinate. So lagi po silang parang gustong umihi. Parang gusto nila talagang umihi palagi. May urge po sila. And then, marami pa po yan. So, mamamaya, i-discuss po natin yan, mga masters and mga ka-G. Okay? So, just samahan nyo lang po ako. At syempre, maraming salamat po sa lahat po na nandito. High blood sugar may indicate diabetes or pre-diabetes. So, pag mataas ng sugar level mo sa iyong dugo, pwede po siyang signs and symptoms pa lang or pwede na po siya ang pwede na siya pwede kang mag-diagnose ng doktor mismo na meron kang diabetes or pwede pa rin sabihin na pre-diabetic or which means is kakaumpisa ka pa lang, mag-uumpisa ka pa lang or nasa borderline ka. Depende po sa levels po yan. Okay? So, if a person with diabetes does not manage the sugar levels in their blood, they can develop severe complication called diabetic ketoacidosis. So, DKA,
So, hindi na natin po isa-isahin yan. Mamaya, importante po natin kung paano natin ma-manage po yan. Kasi, hindi naman tayo nursing or medical school. So, magbibigyan na po ako ng mga ideas po sa inyo. If a person does not get a treatment for ketoacidosis, pag hindi po siya nagpa-treat or hindi po siya nagpa-check up at hindi po siya nabigyan ng kanilang plan of care para i-treat ang ketoacidosis, they can fall into diabetic coma. Pwede ka magka-diabetic coma, which is coma mismo, mga masters, yung parang hindi ka gising, as in comatose, which is dangerous complication of diabetes. So marami po dyan siguro, or meron kayong mga kilala noon, or mga iba dyan, parents or grandparents, tita, tito, or mga ninong, ninang na matatanda, usually, pero ngayon po walang pili na po. Kasi kahit bata po, pwede po siyang magkaroon ng diabetic coma. Diba? Sagwa na kasi. Kasi ang problema po ngayon, ang ating lifestyle is way different from the lifestyles we had before. Especially po yung mga matatanda. So mga younger generation po ngayon ay nagkakaroon ng mga problems na parang problema rin ng mga may edad na. Pero nakukuha po nila sa maagang edad. Halimbawa, 13 years old, 15 years old, or sometimes may 9 years old nga na merong sakit na kung ano yung common sa mga matatanda. So simply shows that we have changed. The world has changed. And there's a lot of factors that caused these problems to happen. So paano po yan natin ma-avoid? Siyempre, we have to be aware of what we eat. Siyempre, sundan nyo lang po at aking mga lectures kasi isa sa mga tools po yan kung paano po natin maingatan yung sarili po natin. If a person, meron po tayo mga ibang mga symptoms ng problemang ito. There are different diagnostic thresholds for hyperglycemia. Okay? So some define hyperglycemia as a blood glucose level of more than 125 milligrams per deciliter or mg/dl. So ang normal is 125, okay? 125 po mga masters. Kaya kailangan po more than 125 siya. Kung halimbawa ang iyong dugo, ang blood sugar mo na lumabas po dyan is 120 micrograms per deciliter, normal pa po yan. Pag lumampas po siya ng 125, dyan na po tayo, siyempre in 3 different occasions. So, 3 beses yan kukunin, iba't ibang araw, or ang iba dyan is may week na pinapabalik, iba't ibang oras, halimbawa isa sa umaga, isa sa gabi, pero iba't ibang araw po yan kinukuha para malaman po na consistent po at hindi siya ma-diagnose pag isang beses lang kukunin ang result na 125 above. Pag nakunan ka niyan ng result, kailangan babalikin ka pa ng ilang araw or ilang linggo or a few hours para i-check ulit para ma-diagnose ka ng doktor na meron ka talaga na tinatawag na hyperglycemia. Pareho din po yan sa high blood pressure or sa low blood pressure. Hindi pwede kanilang sabihin na meron kang high blood sa isang settings lang. Alright? So, dapat kailangan 125 milligrams per deciliter and above po. Above 125 ang iyong sugar. Pag nakunan mo, check mo po sa machine. Okay? So, pag nagfa-fasting naman po mga masters, okay? When fasting, okay, so, ayun pala, pag fasting. So, dapat 125 pag fasting. So, sorry hindi ko nakita yung ano yan,
So, pero after a meal, pagkatapos mo kumain, kasi meron din yung test na kinukuha na pagkatapos kumain ay check agad. Okay, so dapat kailangan po after a meal 180. Okay, 180 milligrams per deciliter ang iyong sugar. Okay, so pag mababa pag mababa sa 180, hindi pa yan nila ma-conclude o ma-diagnose na hyperglycemia. Okay? So bukas po, di-discuss po natin yung mga symptoms ng hyperglycemia. Ngayon po ay nag-introduce na muna tayo kung ano po ang criteria, kung paano po tayo ma-diagnose na meron po tayong hyperglycemia. So again, hyperglycemia is the presence of sugar or glucose. Well, not sugar, not the presence, but hyperglycemia refers to the high levels pala, mataas pong level ng sukal or glucose sa dugo, sa iyong dugo. Hindi po sa ihi Iba naman po pag yung sukal ay sa ihi or pag na-test yung iyong urine at merong sugar, iba naman po 'yan. Okay? So we're talking about blood. Natin yan sa dugo po 'yan makikita. So siyempre may mga blood test po 'yan na kailangan kunin ba yan para mabasa po 'yan. Alright mga masters at mga ka-G, hanggang dito na po tayo. Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin ng ating magandang CG at advance Merry Christmas and I love you all. Again, this is your Master Worm. God is great. Yahoo!